Anak, nasan ka na? 5 taon na. Bakit hindi ka pa bumabalik? Sa pag-usad ng progreso ng iba't ibang panig ng mundo, isang Pilipinas sa mga bansang malakas pa din ang paniniwala na may mga nilalang na nabubuhay na nagbibigay kilabot sa lahat. Walang iba kung hindi ang mga aswang. Samot-sari ang nabuong kwento tungkol sa mga ito na kadalasan di umano nagmumula sa pagsasali ng mutya sa miyembro ng angkan nila upang may pagpatuloy ang kanilang lahi. Ang iba naman, naniniwalang nagiging nilalang ng dilim ang isang ordinaryong tao matapos ibenta ang sariling kaluluwa nito. Subalit sa likod ng napakaraming kwento, ano nga ba ang totoo? Paano kung ang mga ito'y sadyang totoo at namumugad sa isang bayan lamang? Lipi ng mga aswang na siyang nagbibigay kilabot sa lahat ng naninirahan sa nasabing bayan. May kasiguraduhan ba ang kaligtasan kung ang isang tao mapapadpad sa lugar kung saan ang mga sinasabing halimaw hindi lamang iisa kung hindi isang buong angkan? Bago ko simulan ng kwento, kung di ka pa nakasubscribe sa channel na ito, Pepeng Arcangel, mag-subscribe ka na. I-hit mo na din ang like button at i-share sa iyong mga kaibigan na mahilig din sa mga Tagalog horror stories. Kwentong aswang, kwentong engkanto, kwentong agimat, kwentong mutya, kwentong anting-anting, at mga kwentong kababalaghan na hango sa tunay na buhay. Yun lang mga kapepe, at simulan na natin ang kwento. Sunod-sunod na kalampag ng alarm clock ang pumupuno sa maliit na apartment. Sa ibabaw ng lamesa, nakatambak ang mga blueprint, lapis at ruler. Tila ba hindi pa natatapos ang trabaho mula kagabi. Isang kamay ang umabot sa alarm clock. Marahang pinatay iyon. Isang arkitekto sa isang pribadong kumpanya si Daniel o Dan sa mga taong malapit sa kanya. Tila pagod pa rin ang kanyang mga mata, ngunit sanay na siya sa ganitong klase ng umaga. Bumangon siya, huminga ng malalim at agad na naglakad patungo sa banyo. Bumuhos ang tubig mula sa shower. Habang pinapadaan ng tubig ang kanyang muka, tumingin siya sa salamin, nakatitig sa sarili. Hindi niya namalayang mahigpit na niyang hinahawakan ng pendant na palaging nasa kanyang leeg. Isang lumang pilak na kwintas na pagmamay-ari ni Elena. Ang kanyang nawawalang nakakatandang kapatid. Makatapos ang ilang minutong pagmumuni-muni, nagpasya na siyang lumabas ng banyo at magbihis. Kailangan niyang kumilos para sa napakaraming trabaho na kailangan niyang tapusin. Inaayos na din ni Dan ang kanyang suot. Isang simpleng long sleeve, polo at slacks. Habang isinusukbit niya ang kanyang relo, may narinig siyang impit ng pagtangis mula sa baba sa sala. Dahan-dahan siyang bumaba, sumilip. Doon nakita niya ang kanyang ina, si Leonora. Isang payat na babaeng may bahagyang uban sa buhok. Nakaupo ito sa lumang sopa. Mahigpit na yakap ang isang litrato ni Elena. Ang kanyang mga mata namumugto sa luha. Anak, nasan ka na? 5 taon na. Bakit hindi ka pa bumabalik? Mahigpit ang yakap sa larawan ni Elena. Masaya at nakangiti. Kuha sa isang lumang family photo. Isang sandali lang, tila ba ang ngiti ni Elena sa larawan nagbago. Bahagyang kumupas. Parang may lungkot na naiwang hindi napansin noon. Dahan-dahang lumapit si Dan at marahang umupo sa tabi ng kanyang ina. Ipinatong niya ang kamay sa balikat nito. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Hindi niya alam kung paano papauwiin ang sakit na matagal nang bumabalot sa kanilang pamilya. Mama, tama na po. Mapapagod lang kayo. Saad ni Dan, saka tumabi sa ina at hinaplos ang likod nito. Pinapakalma. Nilingon siya ni Leonora. Baka sa mukha ang lungkot at kawalan ng pag-asa. Pinunasan niya ang mga luha sa pisngi, ngunit patuloy pa rin ang kanyang paghikbi. Hindi ako mapapagod, anak. Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya natatagpuan. Muling niyapos ng kalungkutan si Dan. Hindi niya kayang sumagot.
Hindi niya rin kayang ipangako ang hindi niya alam kung posible pa. Mahigpit niyang hinawakan ang pendant sa kanyang leeg at muling tumingin sa larawan ni Elena. Bagamat mabigat sa loob na iniwan ang ina sa gitna ng kalagayang iyon, kinailangan niya magtrabaho. Dalawa na lamang sila ni Leonora sapagkat iniwan sila ng ama at wala ng balita. Kailangan niyang kumayod. Higit pa doon, lalamunin lamang siya ng lungkot na siyang bitbit niya sa loob ng 5 taon. Nakaupo si Dan sa kanyang mesa. Nakaharap sa computer screen na puno ng architectural plans. Sa gilid ng kanyang mesa, may nakapatong na stainless na tumbler ng kape. Hindi nagalaw. Nanlalamig na. Nasa gitna siya ng isang conference call kasama ang kanyang team. Ngunit halatang wala siya sa sarili. Sa screen ng computer, may ipinapakitang 3D rendering ng isang gusali. Ngunit hindi niya ito nakikita. Hindi siya nakikinig. Ang kanyang isipan nasa ibang lugar. Ang kanyang kamay, mahigpit na hawak ang pendant ni Elena na nakasabit sa kanyang leeg. Sir, anong plano natin sa structural support dito? Hindi pasok sa budget ang previous estimate natin. Bulalas ng boses sa kabilang linya. Wala sa sarili si Dan. Nagpikit siya ng mata. Pilit na iniisip ang trabaho. Ngunit biglang bumalik ang isang alaala. Ang huling gabing nasilayan niya ang kapatid. Ma, hindi na po kailangan yan. 1 linggo lang ako sa Samar. Hindi naman ako mawawala doon. Sambit ni Elena. Nakatingin si Leonora sa anak. Puno ng pag-aalala ang mga mata. Anong story bang inimbestigahan mo roon? Bakit hindi ka pa rin nagbibigay ng detalye? Huminga ng malalim si Elena bago sumagot. Pilit niyang iniiwasang tignan ng diretsyo ang kanyang ina. May mga misteryosong pagkawala sa bayan ng San Andres Samar. Ilang residente na hindi natatagpuan. Hanggang ngayon, wala pa din silang balita. Malaking storya to kapag nagbukas sa publiko ng mga kaganapan. Parang isang alamat eh. Sa mga panahong iyon, si Dan ay nasa kolehiyo pa lamang. Nakaupo siya sa isang sulok. Nakikinig, ngunit hindi nagsasalita. Lalong lumalim ang kunot sa kanyang noo ni Leonora. Totoo bang ang alamat na yan ay ang pakay mo? O baka naman ginagamit mo lang ang alamat na yan para makuha ang atensyon ng raiders mo? Napangiti ng bahagya si Elena, ngunit kita sa kanyang mga mata ang seryosong determinasyon. Gusto kong malaman ang totoo, ma. Minsan may halong katotohanan ng alamat. Babalik ako agad, ma. Huwag kang mag-alala. Tumayo siya at kinuha ang kanyang bag. Hinarap niya si Leonora at ngumiti. Natahimik na lamang si Leonora. Kilala niya ang anak pagdating sa trabaho. Handa nitong gawin ang lahat. Hindi siya makasagot. Parang may mabigat na bumabagabag sa kanya. Ngunit wala siyang magawa kung hindi hayaan ng anak. Naputol ang pagbalik tanaw sa alaala ni Dan nang biglang may tumawag sa kanyang pangalan. Sir Dan. Bahagyang nagulantang si Dan. Tila ngayon lang ulit bumalik sa realidad. Ano yun? Anong tanong ulit? Nagtinginan ng kanyang mga kasamahan. Kita sa kanilang mga muka ang pag-aalalang tila wala sa focus ang kanilang boss. Tumikim ang senior architect at sinubukang ayusin ang sitwasyon. Makatapos ang meeting, nilapitan nito si Dan upang kausapin. Mukhang kailangan mo ng break, Dan. Magpahinga ka na muna kaya. Hindi siya umimik. Alam niyang hindi lang ito tungkol sa trabaho. Hindi niya matatakasan ang bigat ng kanyang iniisip. Tinanggap ni Dan ang alok na pahinga ng kanyang senior architect. Pag-uwi ng bahay, ganun pa din ang sitwasyon. Wala sa sarili at panaka-naka ang pag-iyak ng kanyang ina. Dahan-dahang binuksan ni Dan ang pinto ng kanyang apartment. Tahimik ang paligid. Tanging mahinang ugong ng bentilador ang maririnig.
Ibinaba niya ang kanyang bag sa tabi ng sofa at napatingin sa maliit na altar kung saan nakapatong ang isang larawan ni Elena. Kita ang pagod sa kanyang mga mata. Bumuntong hininga siya bago lumakad papunta sa kusina upang uminom ng tubig. Ngunit bago pa siya makarating, narinig niya ang mahihinang paghikbi mula sa loob ng kwarto ng kanyang ina. Si Leonora. Nakaupo si Leonora sa gilid ng kanyang kama. Mahigpit na yakap ang isang lumang frame ng litrato. Sa loob ng larawan, makikita sina Elena, Dan, noong bata pa sila. Masaya, buo, walang halong lungkot. Ngunit ngayon, ibang-iba na ang sitwasyon. Sa kanang kamay ni Leonora, bahagyang nanginginig habang hinahaplos ang mukha ni Elena sa litrato. Elena, anak, 5 taon na. Si Dan naman, tahimik na nakatayo sa may pintuan at pinagmamasdan ng kanyang ina. Awang-awa siya, ngunit hindi niya alam kung paano ito aaliwin. Nagpatuloy si Leonora sa pagikbi, tila hindi alintana kung may nakikinig sa kanya. Wala man lang akong katawan na niyayakap. Ni isang sagot kung anong nangyari sa'yo. Wala silang maibigay sa akin kung hindi takot at haka-haka. Ang mga mata ni Dan, napapikit ng mariin. Pilit nilalabanan ng sariling emosyon. Ngunit kahit anong gawin niya, bumibigat ang pakiramdam niya sa bawat hikbi ng kanyang ina. Nagpa siya nang pumasok sa silid ang binata at nagpahinga. Nakahiga si Dan sa kanyang kama, ngunit hindi siya makatulog. Tulala siyang nakatingin sa kisame habang naglalaro sa isip niya ang imahe ng kanyang ate Elena. Masaya, puno ng buhay at determinadong journalist. Ngunit sa likod ng mga alaala, bumabalot ang tanong na hindi niya matakasan. Ano ang nangyari sa kanya? Bakit siya nawala ng parang bula? Sa summer. Kinabukasan, inumpisahan na niya ang plano at ito'y magaganap sa opisina ng ating si Elena. Dumating si Dan sa new agency kung saan dating nagtatrabaho si Elena. Malaki ang gusali, ngunit ramdam niya ang lungkot sa paligid. Lalo nang makita niya ang mga dating kasamahan ng kanyang ate. Halos 5 taon na ang nakakalipas, ngunit tila sariwa pa din ang pagkawala ni Elena sa kanilang alaala. Lumapit sa kanya si Sheila, isang babae na kaibigan ng kapatid, nakasuot ng office attire at halatang nagulat sa kanyang pagdating. Oh, Dan, hindi ko akalaing dadalaw ka rito. Gusto ko lang malaman ang tungkol sa pagkawala ni ate. May alam ka ba kung bakit siya pumunta ng summer? Walang kagatol-gatol na tura ng binata. Bagyang nag-iba ang ekspresyon ni Sheila. Napatingin siya saglit sa malayo. Tila may pag-aalinlangan sa kanyang pagsagot. Ang alam ko lang, may isang malaking story siyang hinahabol. Pero hindi niya sinabi kung ano yun. Wala ka bang kahit anong lead? Notes? Research niya? Tanong ni Dan. Saglit na natahimik si Sheila bago siya bumuntong hininga. Parang may bumabagabag sa kanya, ngunit sa huli, napatango siya. May ilan pa kaming gamit ni Elena sa storage room. Halika, tignan natin kung may mahanap ka. Madilim at may amoy na lumang papel ang maliit na storage room. Binuksan ni Sheila ang ilaw at tumambad kay Dan ang mga kahong puno ng folders, lumang recorder at ibang gamit ng mga dating empleyado. Lumapit siya sa isang kahon kung saan nakasulat ang pangalan ni Elena. Maingay niya itong binuksan at agad niyang nakita ang mga lumang notes, cassette tapes at ilang litrato. Isa-isang hinalungkat ni Dan ang mga gamit hanggang sa may makita siyang isang envelope na may nakasulat na San Andres Summer. Nanginginig ang kamay ni Dan habang binubuksan ang envelope na yon. Sa loob nito, isang mapa ng San Andres, ilang lumang larawan at isang sulat kamay ni Elena. Tama ang hinala ko. Hindi lang ito simpleng alamat. May tunay na nilalang sa likod ng pagkawala ng mga tao rito. Isa itong aswang. At hindi ito basta kwento lang. Napuno ng determinasyon ang binata matapos basahin ang sulat.
mas lalo siyang nasabik. Mas lalo siyang kinilabutan. May iniimbestigahan talaga ang ate niya at may iniwan itong babala. Ngunit ano nga ba talaga ang nadiscover ni Elena bago siya nawala? Ate, anong natuklasan mo? Nakayuko si Dan habang hawak ang envelope na naglalaman ng mga huling piraso ng impormasyon tungkol kay Elena. Walang ibang matibay na ebidensya, ngunit isang bagay ang sigurado. May takot at babala sa mga sulat ng kanyang ate. Napabuntong hininga siya bago ibinalik ang ilang papel sa kahon. Sa tabi niya, tahimik na nakamasid si Sheila. Halatang nag-aalangan, ngunit nauunawa ng determinasyon ni Dan. Dan, sigurado ka bang gusto mong ituloy ito? Wala tayong ideya kung ano talaga ang nangyari kay Elena sa San Andres. Baka delikado. 5 taon na ang lumipas, Sheila. 5 taon na naghihintay ang nanay ko sa sagot. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ang totoo. Matigas na sagot ng binata. Napatingin si Sheila sa kanya, hindi ang lungkot at pag-aalala sa kanyang mga mata. Kita ang lungkot at pag-aalala sa kanyang mga mata. Ngunit alam niyang hindi niya mapipigilan si Dan. Sa huli, tumango siya at kinuha ang isang maliit na recorder. Ito ang isa sa mga gamit na hindi na ibalik noon. Hindi ko alam kung ano ang laman, pero baka makatulong sa'yo. Tinanggap ito ni Dan at muling tumingin. Salamat. Hindi ko alam kung anong kahihinatnan nito pero may pakiramdam ako malapit na akong makahanap ng sagot. Dala ang kanyang backpack at ang envelope ni Elena. Nakatayo si Dan sa bus terminal habang nakapila sa mga biyaheng patungo sa Samar. Sa kanyang isipan, bumabalik ang imahe ng kanyang ina, si Leonora, na patuloy pa ring umiiyak sa pagkawala ng kanyang ate. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya maaaring umurong. Kahit mabigat sa loob na iwanan ng ina, kailangan niyang gawin iyon. Sa loob ng bus, inilabas niya ang recorder na binigay ni Sheila at ipinasok ito sa isang lumang cassette player na dala niya. Sumandal siya sa upuan. Isinuksok ang earphones at pinindot ang play button. Nakarinig siya ng static noises at saglit na katahimikan. Tapos isang mahina at garalgal na boses ang narinig niya. Malinaw ang takot sa kanyang tono. Kung may nakikinig nito, ibig sabihin tama ang hinala ko. May ibang nilalang sa San Andres. Hindi ito alamat lamang. Totoong aswang. Nagulat at kinilabutan si Dan, pero hindi nagalangan. Sa halip, mas tumibay ang kanyang loob. Alam niyang wala nang atrasan iyon. Ang bus ay mabilis na tinatahak ang mahabang kalsada. Nilalamon ng madilim na daan. Tanging ang mga ilaw ng sasakyan at ang paminsang-minsang liwanag ng buwan ang nagbibigay liwanag sa daan. Sa loob ng bus, tahimik si Dan. Nakasandal sa bintana habang minamasdan ang malalayong bundok at mga anino ng puno na tila gumagalaw kasabay ng kanyang paglalakbay. Pinipilit niyang huwag maidlip, ngunit dama niya ang bigat ng pagod sa kanyang katawan. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na bumabalik ang huling mensahe ni Elena sa recorder. Napabuntong hininga si Dan at muling isinandal ang ulo sa bintana. Hindi siya naniwala sa aswang noon. Alamat lamang ito. Kwentong bayan na ginagamit pang takot sa bata. Ngunit bakit may takot sa boses ng kanyang kapatid? Bakit hindi na ito nakabalik? Lalo siyang hindi mapakali. Nagising si Dan sa biglaang pagpreno ng bus. Tumigil ito sa isang maliit na terminal sa may tabing daan. Madilim pa rin, ngunit may ilang ilaw mula sa malalayong poste. Narinig niyang sigawan ng mga tindera sa labas. Nag-aalok ng pagkain sa mga pasahero, ngunit hindi niya alintana ang gutom dahil sa masyado siyang balisa. Lumabas siya ng bus upang mag-unat ng katawan. Habang nagpapahangin, napansin niyang may ilang matatandang nakaupo sa tabi ng kalsada. Tahimik na nagmamasid iyon. Para bang alam nilang hindi siya taga roon. Isa sa kanila, isang matandang babae na may bahagyang kuba ang likod, ang tumitig sa kanya ng matagal. Nang magtagpo ang kanilang paningin, bahagya siyang ngumiti sa matanda.
Ngunit ang sagot nito ay isang walang ekspresyong titig. At pagkatapos, tumango ng bahagya, tila babala. Binalot ng hindi maipaliwanag na lamig ang katawan ni Dan. Bumalik siya sa loob ng bus. Nagdesisyong ituloy na lang ang biyahe. Isang oras na lamang at nasa San Andres na siya. Nang huminto ang bus sa lumang terminal ng bayan, bumungad kay Dan ang tahimik na paligid ng San Andres. Hindi ito tulad ng mga tipikal na bayan na kanyang napuntahan. Walang masyadong tao sa kalsada at may kakaibang lungkot sa hangin. Ang paligid ay punong-puno ng matatandang puno ng akasya na parang mga bantay na tahimik na nagmamatsyag. Habang bumababa ng bus, dama niya ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi lang dahil sa kaba, kundi sa pakiramdam na parang hindi siya dapat nandito. Ngunit hindi siya maaaring umatras. Kinakailangan niyang malaman ang totoo. Sa kanyang likuran, isang tricycle driver ang lumapit sa kanya. "Dayo ka ba dito? Saan ka pupunta?" Saglit na nagdalawang isip si Dan bago sumagot. Tinignan niya ng diretsyo ang lalaki. "Sa bayan, may hinahanap akong sagot." Napansin niyang bagyang kumunot ang noo ng driver. Para bang hindi ito nasiyan sa kanyang sagot. Ngunit hindi na siya nagtanong pa. Tumango lamang ito at itinuro ang kanyang tricycle. Bago sumakay, muli siyang lumingon sa paligid. Sa lumang simbahan sa malayo, sa mga bahay na tila laging nakasara ang bintana, sa mga matang patago kung tumingin. Para bang may tinatago ang bayang iyon. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Dan bago siya sumakay. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya sa bayan. Nang huminto ang tricycle sa harapan ng isang malawak na palayan, agad na bumaba si Dan. Kinuha niya ang kanyang bag at inabot ang bayad sa driver. Ngunit imbis na agad umalis, nanatili ang matanda sa kanyang upuan. Tila may gustong sabihin. "Dayo ka nga talaga. Alam mo bang bihira nang may bumalik kapag dumadayo dito?" Nagtaas ng kilay si Dan. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng matanda. Ngunit naramdaman niya ang kakaibang lamig sa tono nito. Inilibot niya ang kanyang paningin. Tila wala namang kakaiba sa paligid, maliban sa katahimikan ng bayan. Ngunit ang mukha ng driver, may halong pag-aalinlangan at takot. "Huwag kayong mag-alala. Sanay ako mag-isa. Wala naman sigurong dapat ipag-alala rito, di ba?" Sumagot ang matanda. Sandali lang itong tumingin sa paligid bago muling lumapit kay Dan. Ibinaba ang boses at bumulong. "Kapag dumilim, huwag kang lalabas. Huwag kang magpapakita ng takot. At higit sa lahat, kung may marinig kang kakaiba sa labas ng bintana mo, kahit anong mangyari, huwag na huwag kang sisilip." Tumayo ang balahibo ni Dan sa narinig. Gusto niyang itanong kung anong ibig sabihin ng driver. Ngunit bago siya makapagsalita, biglang pinaandar nito ang tricycle at mabilis na umalis na parang ayaw nang magtagal sa lugar. Naiwan si Dan na nakatayo, may bigat sa dibdib. Iniisip niyang baka nananakot lang ang matanda, pero may isang bahagi ng kanyang isipan ang hindi mapakali. Sa kanyang isipan, isang tanong ang bumigat. Ano nga ba ang totoong nangyari kay Ate Elena? Ano nga ba ang totoong nangyari kay ate? Kaunti lang ang mga tao sa paligid at ang iilan na naroon, panay ang sulyap sa kanya. Hindi bilang isang panauhin, kung hindi parang isang bagay na dapat iwasan. Naglakad siya sa makitid na kalsada. Sinusubukan magtanong sa mga nakakasalubong. Ngunit sa bawat paglapit niya, walang sumasagot ng direkta. Yung iba'y nagkukunwaring hindi siya naririnig. Yung iba naman, bigla na lamang lumiliko sa ibang direksyon. Nang magsimula ng dumilim, napadpad siya sa isang tindahang ilang metro ang layo mula sa palayan. Dito niya nakilala si Aling Clarissa. Isang matandang tindera na kabaliktaran ng ibang taga rito. Agad siyang lumapit sa may-ari nitong isang matandang babaeng abala sa pag-aayos sa mga paninda. "Magandang hapon ho. May alam ho ba kayong matutuluyan dito?"
Tanong niya habang inilalapag ang bag sa tabi. Napatingin sa kanya ang matanda. Sa halip na agad sumagot, pinagmasdan muna siya nito mula ulo hanggang paa bago bumalik sa ginagawa. Sa dulo ng palayan, may paupahang kubo. Hanapin mo si Kapitan Raul. Siya ang bahala sa'yo. Sagot nito matapos ang ilang sandali. Tumango si Dan. Salamat ho. Ang kanyang sagot bago naupo sa gilid ng tindahan kung saan may lumang bangkong kahoy. Inilagay niya sa tabi ang backpack at saglit na nagpahinga. Habang hinihintay ang paglubog ng araw, bumili siya ng tinapay at isang bote ng soft drinks. Tahimik siyang bumalik, ngunit ramdam niyang panay ang tingin sa kanya ni Aling Clarissa. Ikaw ba'y turista? Biglang tanong ng matanda. Nag-atubili si Dan bago iyon sumagot. May hinahanap lang ho ako. Sagot niya ng matipid. Muling sumilip ang interes sa mata ni Aling Clarissa. At sino naman ang iyong hinahanap? Isang kakilala. Sagot ni Dan. Hindi pa rin binabanggit ang pangalan ng kanyang kapatid. Tumango-tango ang matanda, ngunit hindi na nagtanong pa. Sa halip, habang iniabot ang sukli, mahina itong nagsalita. Iho, ano man ang hinahanap mo rito? Tandaan mong may mga bagay na mas mabuting hindi na hinahanap. Napatingin si Dan sa matanda. May kung anong lamig sa kanyang tono. At kahit pa walang diretsahang sinabi, may bumigat sa pakiramdam niya. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay nagsisimula na siyang maging bahagi ng isang bagay na mas malalim kaysa sa inaakala niya. Habang naglalakad si Dan sa makipot na daan papunta sa bahay ng kapitan, ramdam niya ang malamig na hangin na unti-unting bumabalot sa paligid. Tahimik ang bayan, masyadong tahimik. Muli niyang napansin ang mga taong nakakasalubong niya. Hindi lang basta nagtataka ang tingin nila sa kanya. May halong kaba o kaya'y babala. Bigla na lang, mula sa isang sulok ng kalye, lumabas ang tatlong lalaking pawang nakangisi. May kung anong hindi tama sa presensya nila. Parang hindi lang basta nananadya. Ang nasa unahan, isang payat na lalaking may manipis na bigote. Maputla ang balat at medyo mapanglaw ang mga mata. Nakasuot siya ng maruming sando at may maliit na peklat sa pisngi. Tila may hinahanap siyang reaksyon mula kay Dan habang kinakagat-kagat ang hinlalaki. Ang pangalawa, mas matangkad. Matipuno ang pangangatawan at may mga galos sa braso. May ngiting hindi abot sa mata, parang isang taong sanay sa pangaasar o pananakot. Nakapamulsa ang isang kamay habang isa dahan-dahang kumakabit sa kahoy na poste sa tabi niya na parang nag-aabang ng kilos. Ang pangatlo, ang pinakakakaiba sa lahat. Mas bata sa dalawa, ngunit ang tingin kay Dan, hindi biro. Walang emosyon ang mukha niya. Tila blanco, pero may kung anong pangilalim na bahid na galak. Parang isang batang natutuwa sa isang bagong laruan na gusto niyang sirain. Ang kanyang ulo, bahagyang nakatungo. Ngunit ang mga mata, diretsyong nakatitig kay Dan, hindi kumukurap. Mukhang naligaw ka, kaibigan. Bigkas ng lalaking may peklat. Hindi agad sumagot si Dan. Tinignan niya ang tatlo. Sinusuri kung anong pakay nila. Ngunit bago pa siya makaisip ng tugon, unti-unting lumapit ang tatlong lalaki. Pinalibutan siya sa gitna ng madilim na kalsada. Nang tuluyang makalapit ang tatlo, unti-unti silang yumuko. Para bang inaamoy si Dan. Napansin niyang lumalalim ang paghinga ng mga ito. Para bang mga hayop na sinusuri ang bagong dating. Ang lalaking may peklat sa pisngi ang unang lumapit ng husto. Idinikit ang ilong sa balikat ni Dan bago mabilis na lumayo. Sabay tawa. Sinundan siya ng matangkad na lalaking may mga galos sa braso.
Hinaplos ang tela ng suot ni Dan na para bang tinatansya ang kalidad nito. Ang pangatlo, ang pinakakakaiba. Dahan-dahang idinampi ang daliri sa leg ni Dan. Hindi yun mahigpit, ngunit sapat para maramdaman niya ang bigat ng kilos nito. Nanindig ang balahibo ni Dan. Ngunit hindi siya umatras. Pilit niyang pinapanatili ang normal na ekspresyon, kahit paramdam niya ang kilabot na gumagapang sa kanyang likuran. Bago to. Bulong ng lalaking may peklat, sabay hagik-kik. Hindi amoy San Andres. Dagdag ng matangkad habang hinihimas pa rin ang kanyang baba. Muli silang nagkatawanan, parang mga batang natutuwa sa bagong laruan. Nagsisiksikan sila palapit kay Dan. Halos ipitin siya sa pagitan nila. May panunukso sa kilos nila, ngunit may kung anong hindi tama sa paraan ng kanilang pagtawa. Masyadong matagal, masyadong masaya, na parang may alam sila na hindi niya alam. At bigla, halos kasabay ng pagkawala ng kanilang mga tawa, nagbago ang ekspresyon ng tatlo. Ang kanilang mga mata na kanina'y puno ng pang-aasar, biglang lumalim. Mga matang parang bumabaon sa kaluluwa ni Dan. Nanikas siya. Wala nang nagtatawanan. Nag-alangan si Dan sa sitwasyon. Ramdam niya ang tensyon sa pagitan nila ng tatlong lalaking patuloy na nakatitig sa kanya. Para silang mga gutom na hayop na natigil lamang saglit bago umatake. Ngunit bago pa man may mangyari, isang malakas at dumadagundong na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa likuran. Hoy! Ano na namang kalokohan yan? Agad na napalingon ng tatlo. Doon nila nakita ang isang lalaking may malaking tiyan, nakapamewang, at may mahigpit na tingin na halatang hindi sanay magpaloko. Galit ito, halatang hindi nagustuhan ang nakita. Magsiuwi na kayo bago pa kayo isumbong sa kapitan. Dagdag pa ng lalaki. May bahid ng otoridad ang boses. Nagkatinginan ng tatlo, tila nag-aalangan. Ang pangalawang lalaki, matangkad, tila may nais pang sabihin. Ngunit isang matalim na tingin mula sa bagong dating ang nagbago ng isipan niya. Isa-isa silang umatras hanggang sa biglang kumaripas ng takbo. Tuluyang naglaho sa dilim ng kalsada. Naiwan si Dan, hindi pa rin makagalaw. Lumapit ang lalaking may malaking tiyan. Inabot ang kamay sa kanya. Ayos ka lang ba, iho? Huwag mo nang pansinin ang mga yon. Mga wala talagang magawa sa buhay. Tinanggap ni Dan ang kamay nito at marahang tumango. Kahit hindi niya ipinapakita, ramdam niyang mabilis sa tibok ng kanyang puso. Bakit ka ba napadpad dito? Tanong ng lalaki. Pinagmamasdan siya ng may halong pagtataka. Pilit na nagbalik si Dan sa kanyang composure. Hinahanap ko lang ang bahay ng kapitan. Sabi kasi ni Aling Clarissa, doon ako pwede magtanong kung saan makakahanap ng matutuluyan. Tinignan ng lalaki si Dan mula ulo hanggang paa. Nakangiti ito. Isang ngiting hindi nagkakaiba sa tatlong lalaking humarang sa kanya kanina. May kung anong hindi may paliwanag na kilabot ang gumagapang sa kanyang balat. Ngunit pinilit niyang iwaksi ito. Ako si Kapitan Raul. Anunsyo ng lalaki. Bahagyang tumango habang nakatitig kay Dan. Nakahinga ng maluwag ang binata. Hindi na niya kailangan maghanap pa ng tutuluyan. Sa wakas, may mapagtatanungan na siya tungkol sa pagkawala ng kanyang kapatid. Sabay ka na sa akin. Yaya ni Raul, saka lumingon patungo sa madilim na landas. Tahimik na sumunod si Dan. Sa bawat hakbang nila sa maputik na daan, ramdam niya ang bigat ng paligid. Matataas sa mga punong niyog sa magkabilang gilid. Ang kanilang anino'y nagmumukhang mahabang daliri na sumasabay sa ilalim ng papasikat na buwan. Habang naglalakad sina Dan at Kapitan Raul, ramdam ng binata ang bigat ng hangin sa paligid. May kung anong malamig na pakiramdam ang gumagapang sa kanyang batok. Ngunit pinilit niyang huwag ipahalata iyon. Tahimik lang si Kapitan Raul, ngunit ang kanyang ngiti, nananatiling nakapaskil sa kanyang muka. Parang hindi ito nagbabago. Sa bawat hakbang nila sa maputik na daanan, naririnig ni Dan ang tunog ng putik
na lumalapat sa kanilang tsinelas at sapatos. Sa pagitan ng katahimikan, may maririnig na kaluskos mula sa mga dahon ng niyog na bahagyang hinahaplos ng hangin. Sinubukan niyang magtanong upang basagin ang katahimikan. "Kayo po ba yung matagal ng kapitan dito, Kap?" tanong ni Dan. Dahan-dahang napalingon ng lalaki. Hindi agad ito sumagot. Maya-maya pa, tumango ito. "Oo, matagal na. Matagal na." Sagot nito na parang may kahulugan ng paulit-ulit na sagot. "Maraming dumadaan dito, pero hindi lahat nakakaalis." Napakunot ang noo ni Dan. Ano pong ibig niyong sabihin? Ngumiti lang si Kapitan Raul, ngunit hindi na ito sumagot. Lalo pang lumalim ang kulay abo ng langit. Sumisilip na ang maputlang liwanag ng buwan mula sa makakapal na ulap. Sa malayo, nakita ni Dan ang isang lumang bahay. Malaki iyon, yari sa kahoy, at tila dinadaanan ng panahon. Ang ilan sa mga bintana ay bahagyang nakabukas. Animoy may matang nakasilip sa dilim. "Tayo na," wika ni Kapitan Raul habang tumutuloy sa loob ng bahay. Hindi may paliwanag ni Dan, ngunit may bumibigat sa kanyang dibdib. Para bang isang hindi may paliwanag na pangamba ang bumabalot sa kanya habang palapit siya sa pintuan. Pagdating nila sa bahay, sinalubong sila ng isang babae at isang binatang lalaki. Agad napansin ni Dan ang maputlang kutis ng babae, ang manipis nitong labi na bahagyang nakausli at ang mga mata nitong tila laging gising. Ang binata naman na tinawag ni Raul na Gaspar, nakatayo sa tabi nito. Matangkad, matipuno, ngunit may kung anong hindi may paliwanag sa paraan ng kanyang ngiti. Isang ngiti na hindi nagkakaiba kay Raul at ng tatlong lalaking humarang kay Dan kanina. "Ito ang asawa kong si Cielo at ang anak kong si Gaspar," pakilala ni Raul. Pinasadahan ng mag-ina ng tingin si Dan sa kasabay ng umiti. May kakaiba sa kanilang ekspresyon. Tila ba hindi lang simpleng kasayahan ang dahilan ng kanilang ngiti, kundi isang bagay na mas malalim at mas madilim. "Nabanggit ng asawa ko ang pakay mo," sabi ni Cielo. Hindi inaalis ang tingin kay Dan. "Gaspar, ihanda mong silid sa itaas para sa ating bisita." Tahimik na tumango si Gaspar at umakyat ng hagdan. Ngunit hindi pa rin nawawala ang kanyang ngiti. "Ako naman ay maghahanda ng hapunan," dugtong ni Cielo, saka bumalik kay Dan. "Siguradong pagod ka na sa biyahe. Kailangan mong kumain." Ramdam ni Dan ang bigat ng tingin ng mag-asawa sa kanya. Muli niyang naalala ang kakaibang ngiti ni Raul, ni Gaspar, at ngayon ni Cielo. Para bang may isang bagay silang alam na siya lang ang hindi nakakaunawa. Nang maupo sila sa pagkainan, nagsimula ng mag-usisa sina Raul at Cielo tungkol sa dahilan ng kanyang pagpunta ng San Andres. Sa hapagkainan, habang patuloy silang kumakain, nagsimulang mag-usisa sina Raul at Cielo kay Dan. Sa hapagkainan, habang patuloy silang kumakain, nagsalita si Cielo. "Malayo ang iyong nilakbay, iho," ani Cielo habang inilalapag ang isang mangkok ng sabaw sa harapan niya. "Ano bang nagtulak sa iyo para makarating dito?" Hindi nangamba si Dan na magsabi ng katotohanan, lalo na't kapitan ng bayan ng kanyang kaharap. "Hinahanap ko po ang kapatid kong si Elena. 5 taon na mula nang huli siyang mapadpad dito," sagot niya habang marahang inilapag ang kutsara sa gilid ng plato. 5 taon? Ulit ni Raul. Bahagyang napataas ang kilay. Napatango si Dan. "Opo. Pumunta siya rito para sa isang story ang isusulat niya. Isang kakaibang kwento tungkol sa mga misteryosong pagkawala ng mga tao sa bayan." Nang sandaling iyon, tumigil sa pagsandok ng kanin si Gaspar. Si Cielo naman, saglit na natigilan bago pilit ngumiti. Ngunit ang pinakakapansin-pansin ay ang reaksyon ni Raul. Bahagyang napatras ang kanyang kilay, kasabay ng isang tingin na hindi may paliwanag ni Dan kung dismayado o may halong kaba.
Nagkatinginan ng tatlo. Walang nagsasalita. Bumigat ang katahimikan sa pagkainan. Sa kabila ng pagkain sa kanyang harapan, tila nawala ang ganang kumain ni Dan. May kung anong mali. Alam niyang may alam sila. At alam niyang hindi nila iyon basta-basta sasabihin sa kanya. Hindi na nagsalita pa ang tatlo. Kaya minabuti na lamang ni Dan na manahimik. Ramdam niya ang bigat ng atmosfera sa loob ng bahay. Ngunit wala siyang magawa kung hindi lunukin ang kanyang pagtataka. Marahil, pagod lamang siya. Kaya hindi niya dapat bigyang masamang kahulugan ang katahimikan ng pamilya. Nagpasya siyang magsisimula na lang sa kanyang paghahanap kinabukasan. Sa ngayon, kailangan niya magpahinga. Matapos kumain, tumayo si Shelo at bahagyang ngumiti. Handa na ang iyong silid sa itaas. Gaspar, ihatid mo ang ating bisita. Tahimik na tumayo si Gaspar at lumakad patungo sa hagdan at sumenyas kay Adan na sumunod. Habang paakyat, ramdam ni Dan ang malamig na simoy ng hangin mula sa labas. Dumaan ito sa maliit na bintana sa dulo ng pasilyo. Sa bawat yapak niya sa sahig na kahoy, lumilikha ito ng mahinang lagitik. Parang tunog ng mga yapak sa isang lumang bahay na matagal nang hindi tinirahan. Pagdating sa pinto ng silid, huminto si Gaspar at binuksan ito. Mula sa loob ng isang malamlam na liwanag ng lampara ang bumati kay Dan. Sumasayaw ang dilaw nitong ningning sa hangin na nagbibigay ng kakaibang anino sa bawat sulok ng kwarto. Ang kamay gawa sa kahoy, may lumang kutsyon na bahagyang lumubog sa gitna. Sa isang sulok, may maliit na aparador na tila hindi nagagalaw sa matagal na panahon. Bago umalis, saglit na tinignan siya ni Gaspar. Ang ngiti nito, wala na. Ngunit ang mga matay matalim at tila may gustong ipahiwatig. Para bang may gustong sabihin, ngunit pinipigilan. Sandaling nagtagal ang kanilang tinginan bago ito marahang tumalikod at isinara ang pinto. Napalunok si Dan. Tanging ang mahihinang huni ng kuliglig at pagaspas ng hangin sa labas ang kanyang naririnig. Huminga siya ng malalim at tinapik ang sarili. Pagod lang ako. Bulong niya sa kanyang sarili. Lumapit siya sa bintana at sinilip ang labas. Madilim ang paligid. Ngunit sa kabila ng matataas na punong kahoy, namata niyang bahagyang sumusungaw ang buwan, mistulang nakasilip lang mula sa makapal na ulap. Nang humiga siya sa kama, napansin niya ang isang bagay na gumapang sa kanyang balat. Isang malamig na pakiramdam. Parang may matang nakamasid sa kanya mula sa dilim. Ngunit nang lingunin niya ang paligid, wala naman siyang nakita. Kumikislot ang anino ng lampara sa pader. Bumubuo ng hugis na hindi niya may paliwanag. Parang may anyong kumikilos. Parang may isang figurang nakatayo sa sulok ng silid. Hindi gumagalaw, ngunit naroon, nanonood. Idiniin ni Dan ang kanyang mata at muling tumingin. Wala namang tao. Muli siyang napalunok. Ngayon, sigurado siyang may kung anong hindi tama sa bahay na iyon. Mahimbing na nakatulog si Dan, dala ng pagod sa biyahe at bigat ng kanyang iniisip. Ngunit sa kalagitnaan ng gabi, isang kakaibang ingay ang gumising sa kanya. Mga kaluskos. Mula sa labas, may naririnig siyang mahihinang yapak sa tuyong dahon. Parang may mga nilalang na gumagalaw sa kadiliman. Sinundan ito ng tunog ng sanga na nababali. Mga kaluskos na hindi likas sa ihip ng hangin. Bumilis ang pintig ng puso niya. Sa kanyang pagkakahiga, nakikiramdam siya. Pilit binubulag ang sarili na baka malakas lang ang hangin. Ngunit nang mapansin niyang ang ingay, parang lumalapit sa kanyang silid. Hindi na niya nakayanan. Dahan-dahan siyang bumangon. Humakbang siya palapit sa bintana. Pilit na hindi lumilikha ng ingay. Sa sandaling iyon, pakiramdam niya'y parang may bumibigat sa paligid. Tila ba hinihigop ang hangin sa loob ng silid. Pinapahirap ang bawat paghinga. Pagdungaw niya sa bintana, nanlaki ang kanyang mga mata. May mga anino sa mga puno. Hindi normal na anino. Gumagalaw ang mga ito. Mabilis, parang mga hayop na malalaki at mabibigat. Nagtatalunan mula sa sanga ng nyog
patungo sa isang pang puno. Ang kanilang mga hugis hindi maaninag. Ngunit ang nakakapagpatayo ng balahibo ni Dan ay ang mga mata nila. Nagbabaga na nagliliwanag pa sa dilim. Nakatitig ng direkta sa kanya. Napalunok si Dan. Kinilabutan siya sa titig ng mga nilalang na iyon. Hindi ito basta hayop. Hindi rin tao. Pakiramdam niya, hinuhubaran siya ng kanilang tingin. Sinusuri. Tinatandaan. Mabilis niyang sinara ang bintana. Nanginginig ang kanyang kamay nang isarang kahoy na tabing at ipitin ang lock. Sumandal siya sa dingding. Pinakiramdaman kung may lalapit sa kanyang silid. Tahimik. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon, may naririnig pa rin siyang mahihinang kaluskos. Dali-dali siyang humiga sa kama. Itinalokbong ang kumot at pinilit na pakalmahin ang sarili. Ngunit kahit pumikit siya, hindi niya matanggal sa kanyang isipan ang mga pulang matang iyon. Mga matang maaaring nagmamasid pa rin sa kanya. Naghihintay ng susunod na pagkakataon. Kinaumagahan, maagang nagising si Dan. May bigat pa din sa pakiramdam sapagkat di nakatulog na maayos. Si Gaspar lamang ang naabutan sapagkat umalis daw ang mga magulang. Naganda na si Dan para sa umpisa ng paghahanap. Muling naglakad-lakad hanggang mapadpad sa palayan. Abala man ng mga tao sa kanilang trabaho sa sakahan, nakakakilabot pa din ang mga tinginan. Hanggang sa may nakasalubong siyang isang matandang babaeng nakatungkod. Napahinto si Dan sa babala ng matanda. Mahigpit ang pagkakahawak nito sa kanyang braso. Sobrang higpit, para sa isang tila ng hihinang katawan. "Umalis ka na rito, iho!" Wika ng matanda. Nanlalabo ang mga mata, ngunit puno ng pangamba. "Umalis ka na kung ayaw mong matulad sa babaeng dayo noon. Huwag mo nang ipagpatuloy ang hinahanap mo." Napalunok si Dan. Hindi man niya sabihin, alam niyang ang tinutukoy na matandang iyon ay ang kanyang ating si Elena. "Si Elena po ba ang ibig niyong sabihin?" Tanong niya. Sinisikap panatilihing kalmado ang boses. "Ano po bang nangyari sa kanya?" Napalakas ang hingal ng matanda. Tila pinagsisisihan ang kanyang nasabi. Saglit itong nagbuntong hininga bago muling nagsalita. Ngunit mas mahina na ang tinig nito at halos pabulong. "Hindi mo na siya mahahanap sapagkat kinuha na siya ng mga mata sa dilim." Nanlaki ang mga mata ni Dan. Mata sa dilim? Ngunit bago pa siya makapagtanong muli, mabilis na binitawan ng matanda ang kanyang braso at naglakad palayo. Iiling-iling, tila nagdarasal habang paimpit na bumubulong ng kung ano. Iniwan si Dan na nakatayo sa gitna ng palayan. Muling binabalikan sa isipan ang mga mapupulang mata sa kagubatan kagabi. At ngayon, mas lalo niyang naramdaman ang panlalamig ng bayan ng San Andres. Mas lalong naging desidido si Dan alamin ang katotohanan. Kaya naman, hindi na nag-atubiling magtanong sa mga tao. Hawak niya ang kanyang telepono kung saan pinapakita ang larawan ng kapatid. Subalit tikom ang mga taong nilalapitan niya hanggang sa maalala niyang sa otoridad na magtanong. Hinanap niya ang pinakamalapit na istasyon ng pulis. Naglalakad si Dan sa makipot na kalsada ng bayan. Hawak ang kanyang telepono kung saan nakadisplay ang larawan ni Elena. Nilalapitan niya ang ilang residente, mga magsasaka, tindera at ilang naglalakad na kalalakihan. Ipinapakita ang larawan sa isang tindera. "Manang, nakita niyo na po ba ang babaeng ito?" "Kapatid ko siya, si Elena. Huling pumunta siya rito. 5 taon na ang nakakalipas." Hindi siya tinitignan ng tindera. Dahan-dahan itong isinara ang basket ng paninda at tumalikod na parang hindi siya naririnig. "Manang, sandali lang ho." Hindi siya pinansin. Napansin niyang may ilang magsasakang nagmamasid sa kanya mula sa palayan. Nang nagtama ang kanilang mga mata,
agad silang umiwas ng tingin at muling bumalik sa kanilang gawain. Naramdaman ni Dan ang malamig na hangin na dumaan sa kanyang batok. Bakit parang takot ang mga tao sa kanya? Dahil walang sumasagot sa kanya, isang ideya ang pumasok sa isipan ni Dan. Kung may isang lugar na hindi maaaring manahimik, iyon ay ang istasyon ng pulis. Naglakad siya palayo. Hinanap ang mapa sa telepono hanggang sa nakita ang daan papunta sa hinahanap na lugar. Malapit lamang ang istasyon sa kanyang lokasyon at agad siyang naglakad. Kalahating oras nang marating niya ang destinasyon. Maliit lamang ang istasyon, parang isang lumang bahay na ginawang opisina. Halos wala itong galaw. Wala siyang nakitang patrol car at kahit ang pintuan, bahagyang nakabukas. Tila napakatamlay ng paligid. Humakbang siya papasok. Sa loob, isang pulis ang nakaupo sa lumang mesa. Tila nagbabasa ng dyaryo. Hindi nito agad napansin ang pagpasok ni Dan. Nang lumapit siya, saka lamang ito tumingin, mabagal at may matalim na tingin. Magandang umaga po. Gusto ko lang po magtanong tungkol sa kapatid kong si Elena Cruz. 5 taon na siyang nawawala. Sambit niya, saka pinakita ang larawan ng kapatid. Tahimik ang pulis. Dahan-dahan itong inilapag ang dyaryo at sinipat ang larawan. Nang lumipas ang ilang segundo, bumuka ang kanyang bibig. Walang ganyang pangalan sa records namin. Mabilis na sagot, kahit hindi pa tinitignan ang mga tala sa kanila. Hindi makapaniwala si Dan. Hindi po pwede. Sigurado kung pumunta siya rito. 5 taon na ang nakakaraan. Hindi niyo man lang ba natandaan? Biglang bumukas ang pinto sa likod ng police station. Isang lalaking maitim na jacket ang lumabas mula roon. Mataas, matikas, at may matalim na tingin. Nagdikit ang kanilang mga mata ni Dan. Ang lalaking iyon, si Kapitan Raul. Napansin ni Dan ang bahagyang ngisi nito. Isang pamilyar na ngiti. Ang parehong ngiti na nakita niya kagabi. Dan, napadalaw ka. Maya-maya pa, sinundan nito ng pribadong pag-uusap ng pulis at ni Raul. Mahina ang kanilang boses kaya hindi marinig ni Dan. Subalit iba ang kanyang kutob. Nagtagal ng mahigit 1 oras ang paghihintay ni Dan. Subalit bigo siyang makakuha ng impormasyon. Mabigat ang mga hakbang ni Dan habang lumalabas ng istasyon ng pulis. Wala siyang napala. Ang hepe mismo ang kumausap sa kanya at sinabing walang babaeng nagngangalang Elena na nai-report dito. Ngunit imposible. Alam niyang may nangyari sa kapatid niya sa bayang iyon. Kita niya sa mga mata ng mga pulis ang pag-iwas, ang tila pagkabagabag. Nilingon niya ang lumang gusali ng stasyon. Sa labas, nagpapahinga ang ilang tanod. Tahimik na umiiwas ng tingin sa kanya. Sa sulok ng paradahan, may isang matandang lalaki, marungis, nakaupo sa bangketa, nakatingin ng direkta sa kanya. Nang magtama ang kanilang paningin, napangiti iyon. Malamig at walang emosyon, kinilabutan si Dan. Mabilis siyang tumalikod at naglakad pabalik sa bahay ni na Kapitan Raul. Tahimik ang loob ng bahay. Walang tao. Si Dan, bagamat pagod, nanatiling alerto. Mabigat ang kanyang pakiramdam. May mali. Dumaan siya sa hapagkainan. May mga bakas ng kainan sa mesa. Parang may minadaling umalis. Sa isang plato, may bahid ng mapulang likido. Hindi sigurado kung sarsa o dugo. Umakyat siya sa itaas. Dahan-dahan. Narinig niya mahinang kaluskos mula sa isang silid. Bukas ng bahagya ang pinto ng isang silid. Hindi ito ang silid niya. Maingat siyang lumapit at sumilip. Isang madilim na silid. Amoy amag at kung anong malansa. Sa gilid ng kwarto, may lumang aparador. Bahagyang nakabukas. Sumilip siya sa loob. Naaninag niya ang isang dugoang damit.
pangbabae. Nanginginig ang kamay niya nang hawakan nito. Lumang-luma na ang tela, ngunit kapansin-pansin ang isang bagay na nagpahinto ng kanyang paghinga. Isang ID na may pangalang Elena. Ang itsura nito, kaparehas ng sa ID ng kapatid sapagkat iisa ang logo na naroon. Ngunit tila kiniskis ang literato nito ng isang matulis na bagay. Maya-maya pa, naulinigan niya ang pagbukas ng pinto sa baba na sinundan ng mga yapak ng paa. Bumilis ang tibok ng puso ni Dan. Mabilis niyang tinupi ang ID at isinilid sa kanyang bulsa. Pinakiramdaman niya ang paligid. Bumilis ang mga yabag. Hindi na siya nagdalawang isip. Mabilis siyang lumabas ng silid at tumakbo papunta sa kanyang kwarto. Pilit na pinapatahimik ang kanyang hingal. Nagkulong si Dan. Halos pigil ang paghinga. Pinakinggan ang bawat kaluskos sa labas. Hanggang sa biglang tumahimik. Mas tahimik kaysa kanina. Ngunit hindi na niya maalis ang bigat sa kanyang dibdib. Alam niyang may tao sa labas. Dahan-dahan siyang lumapit sa pintuan. Idinikit niya ang kanyang mata sa maliit na siwang. At doon niya siya nakita. Si Kapitan Raul. Nakatayo sa tapat ng silid na pinasok ni Dan. Hindi gumagalaw. Hindi nagsasalita. Tila nakikiramdam. Dahan-dahan itong inikot ang ulo. At nang lumingon ito, tumapat ang mga mata sa mismong pinto ni Dan. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ngumiti si Raul. Isang ngiting hindi pangkaraniwan. Isang ngiting hindi mo gugustuhin makita sa dilim. Nakakatakot, malamig, walang emosyon. Biglang napatras si Dan mula sa pintuan. Muntik nang matumba. Sumisikip ang dibdib niya. Hindi siya makahinga ng maayos. Tila napako ang kanyang mga paa sa sahig. Ano ang kanyang gagawin? Tatakbo palabas magtatago? Bakit ganun ngumiti si Raul? May alam ba siya? Maya-maya pa, bigla na lamang may kumalabog. Halos mapasigaw si Dan sa pagkagulat at inalis ang tingin sa pintuan. Hanggang sa nawala ang ingay. Nakiramdam ang binata nang muling tignan ang nagaganap sa labas mula sa siwang ng pintuan. Wala na doon ang kapitan. Habang mahigpit na hawak ni Dan ang luma at may bahid na dugong tela, dama niya ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi na lang ito basta hinala. Sigurado na siyang may nangyari sa kanyang kapatid. Tahimik ang buong bahay. Wala siyang naririnig na kahit anong ingay mula sa pamilya ni Raul. Ni hindi siya tinawag para maghapunan. Parang sinadya siyang iwanan. Pakiramdam niya, alam nilang natuklasan na niya ang isang bagay na hindi dapat. Pinunasan niyang namumuong luha sa kanyang mga mata at muling tinitigan ang ID na hawak niya. Walang duda, kay Elena iyon. Ngunit paano iyon napunta doon? Napabuntong hininga siya. Pilit na nilalabanan ng takot. Kailangan niyang makaalis. Kailangan niyang pumunta sa ibang bahagi ng bayan. Makahanap ng taong maaaring magsabi sa kanya ng katotohanan. Tumayo siya't dahan-dahang lumapit sa pinto. Itinutok niya ang tenga sa kahoy. Nakikiramdam. Tahimik pa rin ang paligid. Huminga siya ng malalim at marahan niyang pinihit ang seradura. Saan ka pupunta? Nanlambot ang kanyang tuhod sa narinig. Nakatayo sa gilid ng madilim na pasilyo si Gaspar. Hindi siya sigurado kung gaano na ito katagal doon. Pero ang mas kinilabutan siya ay ang ekspresyon sa mukha ng binata. Walang emosyon. Walang bakas ng pagtataka. Parang inaasahan na niya nalalabas si Dan. Hindi naman agad nakapagsalita ang lalaki. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Nagtagpo ang kanilang mga mata at doon niya napansin si Gaspar. May bahid ng dugo ang dulo ng kanyang mga daliri.
Nanlaki ang mga mata ni Dan nang biglang sumugod si Gaspar. Hindi siya handa. Hindi niya inaakalang susunggaban siya nito ng ganito kabilis. "Bitawan mo ko!" sigaw niya habang pilit niyang nilalabanan ang mahigpit na kapit ni Gaspar. Ngunit parang bakal ang hawak nito. Malamig, matigas, at punong-puno ng puwersa. Bumulusok sila sa sahig. Nagpagulong-gulong sa makitid na pasilyo. Sinubukan ni Dan na suntukin si Gaspar, ngunit mabilis itong nakakailag. Nasa ibabaw na siya ngayon, nakadagan kay Dan, nakangisi. Isang ngising hindi pangkaraniwan. May mali kay Gaspar. Hindi ito normal na tao. Kitang-kita ni Dan ang dugo sa gilid ng labi nito. At nang umisi ito ng mas malawak, nakita niya na may punit sa gilid ng kanyang bibig. Parang pilit pinalawak. Parang hindi ito natural. "Hindi ka na makakaalis dito, Dan," bulong ni Gaspar sa malamig na tinig. Dumidikit ang hininga nito sa kanyang muka. Dahil sa matinding takot, pinilit niyang itulak ito gamit ang buong lakas niya. Napatras si Gaspar. Sapat lang para makaikot si Dan at sipain ito ng malakas sa tiyan. Napahandusay si Gaspar. Napangiwi sa sakit. Hindi siya nagdalawang isip. Agad na tumakbo si Dan. Patakbong bumaba sa hagdanan. Pero bago siya tuluyang makalabas, 3 anino ang humarang sa kanya sa pintuan. Ang mga iyon ay ang 3 lalaking nakita niya kahapon sa palayan. Nakangisi ang mga ito. Mga matay nagliliyab sa gutom at halimaw na kasabikan. Mas lumala ang hilakbot ni Dan nang mapansin ang mga labi nilang basa ng dugo at ang kanilang mga ngipin, matutulis, matatalim, parang sa isang pating. "Ina, ano to?" Napatras si Dan, ngunit huli na. Biglang sumugod ang isa. Isang mabilis na kamao ang dumapo sa kanyang sikmura. Napangiwi siya sa sakit. Ngunit hindi siya bumigay. Hinampas niya ito sa mukha gamit ang siko. Nagpunit ang balat ng lalaki mula sa itaas. Bumagsak ang isang kahoy na upuan. Sinamantala ni Dan ang pagkakagulantang ng mga nilalang. Tinarak ang piraso ng kahoy sa panga nito. Saka mabilis siyang tumakbo patungo sa likod ng bahay. Tumaan sa madilim na pasilyo habang umaalingaw-ngaw ang mga yapak na mabilis na humahabol sa kanya. "Huwag mong tatakbuhan ng gutom, Dan." Pagdating sa kusina, dinampot niya ang kutsilyo sa mesa at mabilis na humarap. Eksaktong nasa harap na niya ang isa sa mga halimaw. Isang bigwas. Tumama ang kutsilyo sa balikat nito, ngunit imbis na mapatras, lalo pa itong nangalit. "Ganyan ba ang tinuro sa'yo ng ate mo?" Bulong nito habang unti-unting hinihila ang kutsilyo mula sa laman niya. Hinilabutan si Dan. Nagpalinga-linga. Isang bintana. Tumalon siya sa labas. Nagpagulong-gulong sa putik. Hindi na niya inisip ang sakit sa katawan. Tumakbo siya ng mabilis patungo sa kagubatan. Habang sa likuran niya, naririnig niya ang tunog ng mga yapak. Mabilis, malalakas, at mas lalong lumalapit. Nakasunod ang galit na si Gaspar sapagkat hinayaan niyang makatakas ng 3 si Dan. Tumakbo siya ng mabilis upang habulin ang binata. Habang tumatakbo si Dan, halos hindi na niya maramdaman ang kanyang mga paa. Ang hininga niya ay hingal na hingal. Dibdib niya ay tila puputok sa kaba at pagod. Malamig ang hangin ng gabi, ngunit ramdam niya ang pawis na bumabaha sa kanyang katawan. "Hindi ito totoo," sigaw ng isipan niya. Ngunit naririnig pa rin niya ang tunog ng mga yapak sa likuran. Mabilis, malalakas at hindi napapagod. Sa bawat hakbang niya sa madilim na daanan, tila sumasama ang buong paligid. Ang mga anino ng mga punong nagkukulubong sa langit, parang nakikiramay sa kanyang takot. Madilim,
malamig at nakakatakot. Sa bawat sandali, nararamdaman niyang hindi lang ito basta habulan. Isa itong pangangaso. At siya ang biktima. Dan, hindi ka na makakatakas. Sigaw iyon ni Gaspar, puno ng puot at gutom. Halos lumipad ang mga paa ng mga halimaw sa lupa. Sumasabit sa mga sanga. Tumatalon mula sa isang puno patungo sa isa pa. Hindi sila basta-basta tao. Mga nilalang sila ng dilim. At doon niya napagtanto ang katotohanan. Ang ate niya, si Elena, hindi na nakalabas ng San Andres. Pinatay siya ng mga halimaw ng bayan. Hindi ito totoo. Hindi ito pwede. Isang hagulgol ang pumutok mula sa kanyang lalamunan. Ngunit hindi niya kayang tumigil. Pakiramdam niya, nararamdaman na niya ang hininga ng mga halimaw sa batok. Halos hindi makahinga si Dan. Nakatukod ang kanyang mga kamay sa putik ng palayan. Nanginginig ang buong katawan sa pinaghalong pagod at takot. Lumalalim ang kanyang paghinga, ngunit hindi niya kayang igalaw ang mga binti. Dahan-dahang inangat niya ang kanyang ulo at doon niya sila nakita. Si Gaspar at Cielo. Nakatayo sila ilang metro lang ang layo sa kanya. Nakangisi. Ngunit hindi ito ngiting may kabaitan. Ito ang ngiti ng mga halimaw na natakam sa biktima. Sa ilalim ng malabong liwanag ng buwan, lumitaw ang matutulis nilang ngipin, pula at babad sa dugo. Hindi niya alam kung kaninong dugo iyon, ngunit hindi niya gustong malaman. Ang mga mata nila ay hindi na mata ng tao. Pula, nagbabaga at gutom. Takbutan. Malalim at garalgal ang boses ni Gaspar. Halos pabulong, ngunit nangingibabaw sa katahimikan ng gabi. Ngunit saan ka pupunta? Wala kang lalabasan dito sa San Andres. Si Cielo naman, unti-unting naglalakad palapit. Nakayuko ng bahagya, parang hayop na handang sumunggab sa kanyang biktima. Alam mo nang nangyari sa ate mo, hindi ba? Malamig na tanong nito habang dinidilaan ang sariling labi. Ganito rin siya noon. Takbo ng takbo. Hanggang sa hindi na siya makatakbo pa. Napasinghap si Dan. Para siyang binuhusan ng yelo sa katawan. Parang may pumitik sa utak niya. Isang imahe ng ate niyang tumatakbo sa madilim na palayan, hinahabol, sumisigaw, at pagkatapos, isang malakas na sigaw ng pagmamakaawa. Hindi! Napapikit siya at napakapit sa kanyang ulo. Pilit na itinataboy ang imaheng bumabalot sa kanyang isipan. Tumawa si Gaspar ng malalim, puno ng kasiyahan sa paghihirap ni Dan. Tignan mo nga. Bumaba ang boses nito sa halos pabulong. Nagugustuhan mo na rin ba? Ang takot, Dan. At bago pa man siya makagalaw, bigla silang sumugod. Napalandag si Dan mula sa pagkakaupo sa putik. Mabilis ang naging kilos niya. Ngunit mas mabilis ang halimaw. Sa isang iglap, sinunggaban siya ni Cielo. Matutulis ang mga kuko. Nanilisik ang mga mata. Hindi mo kami matatakasan. Sigaw ni Gaspar bago siya bigla ang sumugod din. Mabilis na umiwas si Dan. Sa isang iglap, naramdaman niyang dumaan sa harapan mismo ng kanyang muka ang matatalas na kuko ni Cielo. Isang pulgada na lang. Kung hindi siya lumihis, tapos na siya. Hindi na siya nag-isip. Tinulak niya ng malakas si Cielo gamit ang natitira niyang lakas. Napatras ang halimaw. Sapat lang para bigyan siya ng kaunting segundo upang tumakbo. Mas mabilis, halos walang direksyon. Ang tanging nasa isipan lamang niya, lumayo. Kahit saan, kahit papano. Batid na niyang katotohanan. Masakit na isipin na maaaring ganon ang naranasan ni Elena sa kamay ng pamilya ni Raul. Ngunit alam niyang dahil babae, hindi naging madali sa kanyang kapatid ang iligtas ang kanyang buhay.
Nahirinig niya ang malalakas na yabag sa likod niya. Huwag kang tatakbo, Dan. Mas masarap kapag hindi masyadong pagod ang biktima. Sigaw ni Gaspar habang tumatawa. Ang tunog ng tawanan nila parang lumulunod sa buong palayan. Halos parang pumapalibot kay Dan. Lalo siyang nanginginig. Biglang lumitaw sa gilid niya si Cielo. Sumunggab iyon, ngunit sa huling segundo, nadulas si Dan sa putik. Nakaligtas siya sa patalim ng kuko ng halimaw, ngunit bumagsak siya sa putikan. Ramdam niya ang sakit sa kanyang mga tuhod, sa kanyang mga palad. Ngunit hindi siya pwedeng huminto. Bumangon siyang muli. Humihingal. Pilit hinahabol ang sariling paghinga. Sa harapan niya, ilang metro lang ang layo, nakatayo si Gaspar. Sa likod niya naiirinig niya ang paglapit ni Cielo. Kinulong siya nito gamit ang mga bisig. Napangisi si Gaspar. Wala ka niyang tatakbuhan, Dan. At bago pa siya makagalaw, sumakit ang buong katawan ni Dan nang maramdaman ng matatalas na pangil ni Gaspar na bumaon sa kanyang braso. Napasigaw siya. Halos mawalan siya ng ulirat sa hapti habang nararamdaman niyang mainit na likido na sarili niyang dugo na dumadaloy mula sa sugat. Nakatingin sa kanya si Gaspar. Dilat na dilat ang mga mata. Lasap na lasap ang dugong natikman niya. Ang sarap ng dugo mo, Dan. Bulong nito habang dumidila-dila pa sa sariling labi. Maaari kang maging isa sa amin. Nagpumiglas si Dan. Pilit na hinuhugot ang kanyang braso mula sa matinding pagkakakagat. Sinugot niya si Gaspar gamit ang libreng kamay, isang matinding hampas sa kanyang muka. Saka niya siniko sa kanyang tagiliran si Cielo. Napabitaw ang halimaw. Napatras iyon. Nangangalit. Ngunit hindi napawi ang ngisi sa kanyang labi. Parang lalo lang itong nasiyahan. Sa sobrang panghihina ni Dan, muntik na siyang natumba ngunit hindi siya pwedeng huminto. Hingal na hingal pa rin si Dan habang nakasandal sa matandang puno. Hawak niya ang kanyang sugatang braso. Mahigpit na pinipisil upang pigilan ang pag-agos ng dugo. Kailangan niyang itago ang sarili. Dahan-dahan siyang napapikit. Pinipilit kontrolin ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Pero kahit anong gawin niya, pakiramdam niya pinaglalaroan lang siya ng mga halimaw. Parang kunehong hinahabol ng gutom ng mga lobo. Sa malayo, naririnig niya ang malalakas na yapak. Paikot-ikot ang tatlo sa paligid. Mabibigat ang hakbang. Alam nilang malapit lang siya. Dan! Alam naming nandyan ka lang. Tawag ni Raul. Mabagal at puno ng panunuya. Napapikit siya ng mas mahigpit. Walang ingay, walang galaw. Dapat hindi siya huminga ng malakas. Naaamoy mo ba siya? Oo. Sariwang dugo. Napakislot si Dan. Sila na mismo ang lumapit sa kanya. Sa bahagyang liwanag ng buwan, nakita niyang pumipikit si Cielo. Humihinga ng malalim. Nilalasahan ang amoy ng dugo niya sa hangin. Dahan-dahang bumuka ang kanyang bibig. Lumitaw ang kanyang matatalim na pangil. Sa gitna ng dilim at putikan na palayan, tumayo si Dan. Hawak ang matulis na sanga, basag ang kanyang labi at tuguan ang mga braso. Nang mga sandaling iyon, hinahabol pa rin niya ang kanyang hininga. Sa paligid, umiikot ang tatlong halimaw, si Raul, Cielo at Gaspar. Wala kang takas, Dan. Dito magtatapos ang lahat. Ngunit hindi siya papayag. Biglang sumugod si Gaspar. Mabilis, parang isang gutom na hayop. Sinunggaban niya si Dan. Idiniin sa putikan. Sa kabuong lakas na sinubukang kagatin ang kanyang leeg. Sinikap ni Dan na ilayo ang muka ng halimaw. Ngunit malakas ito.
Sobrang lakas. Inunat ni Dan ang isang braso, saka dinampot ang isang patpat sa lupa at buong pwersang itinarak iyon sa tagiliran ni Gaspar. Umalingaw ang sigaw ng halimaw nang bumao ng kahoy sa kanyang laman. Napatras si Gaspar. Hawak-hawak ang sugat, pero kahit tuguan, muling lumundag ito para sumunggab. Hindi na naghintay si Dan. Buong pwersang itinaas niya ang tuhod at sinalubong ang tiyan ng aswang. Binuo nito ng buong puwersa. Napaluhod si Gaspar, halos maduwal sa sakit. Dito sinamantala ni Dan ang pagkakataon. Kumuha siya ng isang malaking bato at buong lakas na ipinalo iyon sa ulo ng aswang. Nabasag ang bungo nito. Nagkikisay si Gaspar, nanginginig bago tuluyang bumagsak. Ngunit wala pang oras para huminga. Si Cielo naman ang umatake. Hayop ka, Dan. Pinatay mo ang anak ko. Sumugod ito na parang kidlat at isang malakas na suntok ang tumama sa tagiliran ni Dan. Halos mabali ang tadyang niya sa lakas ng suntok. Napatras siya, natumba sa putikan. Bago muling bumangon, bago pa siya makaporma, sinipa siya ni Cielo sa dibdib. Humagis siya sa lupa. Gumulong ng ilang beses bago napahinto sa isang pilapil. Duguan, nanginginig, nahihirapan ng huminga. Ngunit hindi pa tapos si Dan. Kahit masakit ang kanyang katawan, bigla siyang tumayo at dumampot ng isang sirang panggapas na nakatambak sa gilid. Nang sumugod si Cielo, iniwasan niya iyon at sa isang mabilis na galaw, napugutan niya ng ulo ang nilalang. Tumilapon ang ulo ni Cielo, bumagsak sa putikan. Bumubulwak ang itim na dugo mula sa katawan nito bago tuluyang bumagsak. At natira na lamang si Raul. Tahimik lang ang kapitan. Nakangiti habang pinapanood ang dugo ang si Dan. Hindi siya natatakot. Hindi siya galit. Nasisiyahan siya. Matibay ka nga, Dan. Ngunit hanggang dito ka na lang. Sa isang iglap, naglaho si Raul sa harapan niya. Biglang lumitaw sa likuran ni Dan at isang matinding suntok ang tumama sa kanyang likod. Napasubsob si Dan, nasamid sa sakit. Ngunit bago pa siya mahawakan ni Raul, bigla niyang inundayan iyon ng saksak gamit ang matulis na kahoy. Pero nasangga ito ng kapitan. Hawak ang kahoy, unti-unting itinutulak ni Raul si Dan pababa. Tinutulak ito sa putikan. Mahina ka na, Dan. Susunod ka na kay Elena. Ngunit sa huling sandali, nakadampot si Dan ng isang asarol at buong lakas na hinataw ito sa ulo ng kapitan. Pumutok ang anit ni Raul. Umagos ang dugo, ngunit buhay pa ito. Muling humataw si Dan. Isang beses, 2 beses, 3 beses. Hanggang sa huling hampas, tumigil na siya. Nanginginig si Raul bago tuluyang bumagsak. Hingal na hingal pa rin si Dan. Madilim ang paligid. Amoy insenso at tuyong dahon ang bumalot sa kanyang diwa. Dahan-dahang iminulat ni Dan ang kanyang mga mata. Masakit ang buong katawan niya. Tila ginulpi siya ng isang halimaw. Ngunit buhay pa siya. Napansin niyang nasa loob siya ng isang maliit na kubo. Luma, may nakasabit na anting-anting at may alingas-ngas ng kahoy na nasusunog sa siga. Sa kanyang tabi, isang matandang babayang nakaupo. Nakatingin lamang sa kanya. Nagising ka na rin, iho. Mahina, ngunit malaman ang boses nito. Siya ang matandang babae na nagbabala sa kanya noong unang araw pa lamang niya sa bayan. Napakislot si Dan. Pilit inaalala ang huling nangyari. Biglang bumalik sa isipan niya ang imahe ni na Raul, Gaspar at Cielo. Mga ngiti nilang puno ng dugo. Mga matang naglalagablab sa gutom. Narinig niya muli ang kanilang mga sigaw. Ang mga hampas ng matigas na kahoy, ang lagitik ng mga nababaling buto at ang baho ng dugo
na bumabalot sa kanyang katawan. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Anong nangyari? Halos pabulong niyang tanong. Natagpuan kitang walang malay sa may palayan. Wala nang buhay ang mga nilalang. Ngunit ikaw, muntik ka nang sumunod sa kanila. Tila hinigpitan ng lalamunan ni Dan. Napapikit siya. Pilit nilalabanan ng muling pagsirit ng takot. Nabuhay siya. Nakaligtas. Pero sa anong kapalit? Naalala niya si Elena. Ang ID na natagpuan niya. At ang lumang telang may dugo. Pinatay nila ang kanyang kapatid. At pinatay rin ni Dan ang pamilyang iyon. Ang bayan na ito. Lahat sila. Alam nila ang totoo, hindi ba? Napatango ang matanda. Oo. Alam namin. Matagal nang may sumpa ang bayang ito. At matagal nang alam ng lahat kung ano ang lahi ni na Raul. Kung alam nilang may halimaw sa bayan, bakit hindi sila lumaban? Galit at desperadong tanong ni Dan. Malalim na bumuntong hininga ang matanda bago ito sumagot. Dahil takot sila. Dahil wala silang laban. Hindi nila alam kung kailan sila ang susunod na biktima. Wala silang magawa kung hindi ang maghintay. Matagal na din kaming kinalimutan ng mga otoridad dahil hindi sila naniniwala. Kung may magpunta man, nagagawa ni Raul na paniwalain silang walang ganong kwento. Natahimik si Dan. Hindi lang siyang naging biktima ng bayan. Hindi lang si Elena. Ilang taon na nilang pinagmamasdan ang bawat pagkawala. Bawat paglamon ng pamilya ni Raul sa mga inosenteng tao. At walang gumawa ng kahit ano. Pero ang kapatid mo, dayo siya, hindi ba? Dahan-dahang tumango si Dan. Kilala ko siya. Ano? Dati siyang nakituloy sa akin. Sabi niya, may isusulat siyang kwento tungkol sa bayan. Gustong alamin ang mga sekreto. Hindi niya alam. Siya mismo magiging bahagi ng kasaysayan nito. Nanlamig si Dan. Kaya pala hindi niya makontak ang kapatid. Kaya pala bigla na lamang siyang nawala. Hindi lang ito basta nadamay. Ginawa siyang target. At ngayon, siya naman ang muntik ng sumunod. Binitawan ni Dan ang isang mapait na tawa. Ngunit anong halaga ng lahat ng ito? Wala na si Elena. Wala na siya. Tumulo ang luha niya. Ngunit hindi niya ito pinahid. Tahimik lang siyang pinapanood ng matanda. Ang mahalaga, buhay ka. Buhay ka para dalhin ang katotohanan. Ilang linggong lumipas. Nagbalik sa lungsod si Dan. Ngunit kahit napapaligiran ng ingay ng Maynila, dala pa rin niya ang katahimikan ng bayang iyon at ang takot. Tuwing papatay niya ang ilaw sa silid, nakikita niya ang mga mata ni Raul sa dilim. Tuwing may nakakasalubong siyang estranghero sa eskinita, naaamoy niya ang lansa ng dugo. At sa bawat tunog ng kampana mula sa simbahan, naalala niya ang huling sigaw ni Elena. Hawak niya ang ID ng kapatid. Hinahaplos niya ito, sakay nilagay sa kahon kasama ng kanyang mga tala. Dahil hindi pa tapos ang lahat, babalikan niya ang bayang iyon, hindi bilang biktima, kung hindi bilang saksi. At sa oras na iyon, sisiguraduhin niyang maririnig ng buong mundo ang kwento nila. Ang katotohanang pilit nilang tinatago.